So dito tayo sa ating Department of Health. So although wala pa talagang bagong Secretary of Health kasi ang ating OIC pa rin diyan is yung ating Undersecretary dati si Ma'am Vergere. Yan. So vision of the DOH. The vision of the DOH is Filipinos are among the healthiest people in the Southeast Asia by 2022 and Asia by 2040. Ito po yung bagong vision ng DOH. Then the mission is to lead the country pa rin for productive, resilient, equitable, and people-centered health system. So matagal naman nang hindi nagtanong ang ating board about sa ating Department of Health, subvision tsaka mission niya. Kung baguhin man yan, ito na po yung ating bagong vision at tsaka bagong mission. Okay? Kasi dati to be leadership in health, yun yung nakalagay dati doon. Tapos yung to provide equitable, sustainable and quality health service naman yung mission niya dati. Ngayon, ito na po yung bago. Keyword mo sa bagong vision nila, healthiest people in Southeast Asia po yung keyword natin. So Filipinos are among the healthiest people in the Southeast Asia by 2022. So ngayon po yung ating roadmap sa ating vision of your DOH, and in Asia by 2040. So that is the new vision of the DOH. Pagdating naman sa mission natin, keyword natin dyan is, yun pa rin, parang yung dati pa rin. We have your productive, resilient, and equitable health system. So yun pa rin. So ang framework pa rin naman na ginagamit nila is yung ating Formula 1. Yun nga lang, may plus na po siya. Yan. So we have your vision and mission. What are the roles and function of the DOH? Number 1, leadership in health. Leia, always remember the mnemonics Leia. Number 1, leadership in health. Number 2, enabler and capacity builder. Tapos yung number 3, administrator of specific services. Yan. So nahin natin itong leadership in health. So paano po ba nagiging leadership or nagiging leader yung DOH sa ating health? So DOH will serve as the national policy and regulatory institution. So sila po yung regulatory institution. So sila yung taga-mandate ng mga programs in health, tapos in-implement naman po yan ng local government units. So yun po yun. So they provide also leadership in the formulation, monitoring, and evaluation of national health policies. So yun po yun, yung ginagawa nila mga national health policies. Tapos nung COVID-19, di ba, bago sila mag-implement, maglabas ng ating mga DOH order, yan, mga resolution numbers, inaano po nila yan sa IATF, yan. Ngayon ay yun yung isang rule nila. Leadership po yung tawag doon. And they also serve as advocate in adoption of health policies. Kung may bagong mga binabaang WHO, ina-adapt po nila yan. Okay? Ina-adapt nila yan katulad ng mga mga global emergency issues na mga global concerns like itong monkeypox na naman, di ba? So meron namang monkeypox na binabantayan. So advocate in adoption of health policies, plans and programs to address national and sectoral concerns. So in short, leadership, they serve as national policy, provide leadership, and they serve as an advocate. Yan yung keyword nyo. Pag naging advocate ng DOH, that is leadership role and function of your DOH. So tatlo lamang pong tatandaan natin dyan. National policy, leadership in formulation, monitoring, and evaluation of national health policies. Then, they serve as advocate. So pag advocate, that is leadership function of DOH. So pag enabler and capacity builder naman, from the word enable, okay? They enable us for innovative technologies. So ang ginagawa nila dyan, nag-i-innovate po sila ng new strategies para ma-improve po yung ating health programs. So kunwari, hindi umepekto yung mga lockdown, mga anong ginagawa nila. So medyo binabago nila, minumodify nila yung mga classifications. So they innovate new strategies. Ano pa? They exercise oversight functions and monitoring. So isa sa trabaho nila is to monitor public health issues. Yan. So i-monitor nila kung ano ba yung mga
impending outbreaks na meron sa ating bansa. Mga ganyan. Mga tumataas ang kaso ng dengue, tumataas ang kaso ng mga cholera, mga ganyan. So, they serve as your enabler capacity builder pag yun yung ginagawa nila. And they also ensure the highest achievable standards of quality healthcare, health promotion, and health protection. So again, sa keyword natin dito, pag nag-i-innovate sila ng strategies to improve our health programs, that is enabler and capacity builder. Pag nagmo-monitor po sila, that is enabler and capacity builder. And kapag ina-ensure nila yung quality standards ng ating health service delivery, that is enabler and capacity builder. Okay? So, dalawa na po yung nasabi natin. Yung panghuli, administrator. So, keyword mo dyan, they administer. Okay? Kasi administrator eh. Administrator of specific services, they act as administrator of selected national and subnational health facilities and hospitals. So, especially mga government-owned hospitals natin. So, they administer direct services for emergent health concerns. So, pag may mga impending epidemics na pwede maging pandemic, so ano sila, rumeresponde po sila agad. So, they administer direct services and emergency response services. Emergency response services. So, yun. So, example dyan, yung nagpa-lockdown sila agad, nag-ban sila ng mga flights. So, yun yung mga ginawa nila para ma-control yung ating pandemic papasok sa Pilipinas. At na-control nga yan. Hindi nga tayo nagkaroon ng case ng COVID. Joke lang. So, yun po yung ating 3 functions and roles of the DOH. So far, hindi naman po yan tinatanong sa board exam. Matagal na pong panahon na walang tinanong dyan. Tulad nga ng sabi ko, nagbaback to basic po kasi ang ating mga boards. Tinatanong lang yung mga basic, yung mga tingin nila, nakalimutan mo na. So pag may lumabas man dyan, always remember your lay mnemonics, leadership in health, enabler and capacity builder, tsaka administrator of specific services. So yan po yung mga 3 important roles and functions of the DOH. Yan. So na-gets po ba yung tatlo? So ito, lumabas na ito sa board exam, yung ating kalusugan pangkalahatan. Okay? Or itong tinatawag natin na Universal Healthcare or the Republic Act 11223. Okay? So RA 11223, ito po yung tinatawag natin na Universal Healthcare or sa Tagalog, kalusugan pangkalahatan. Okay? So kalusugan pangkalahatan, RA 11223. So ang pinaka-goal po nito is to achieve a highest possible quality of healthcare to every Filipino. So mapapansin nyo dito naka-bold po at naka-capitalize po yung ating every Filipino. Bakit? Kasi all Filipinos are eligible and qualified to be a member and recipient of your kalusugan pangkalahatan. Okay? Lahat po pwede po maging recipient nito. Okay? Basta ikaw ay Filipino at ikaw ay eligible na maging member ng PhilHealth, so pwede ka pong makareceive ng ating serbisyo under your Universal Healthcare, okay? Or the kalusugan pangkalahatan, RA 11223. Next, ano po bang ginagawa dito sa ating UHC? In your UHC, the healthcare services is accessible, efficient, equitable, and adequately funded by PhilHealth. Tandaan niyo po yan ha, ang nagpa-fund po ng ating UHC is the PhilHealth. Yan, the Philippine Health Insurance. Yan po yung fund na ginagamit ng ating UHC. And fairly financed and appropriately used by an informed and empowered public. So pag tinanong ka sa board exam, saan daw nanggagaling yung pondo ng ating UHC or the Universal Healthcare or di kalusugan pangkalahatan, ang pondo po nito ay galing po yan sa PhilHealth, the National Health Insurance. Okay? So NHIP. Nakasabay po ba? Kalusugan pangkalahatan, RA 11223. Madali lamang po siyang tandaan. RA 11223. Pack knowledge po tayo kung nakakasabay. Yan. So, madalas chine-check ko po yung sa chat or sa chat room natin kasi
para malalaman ko kung may audio pa ba ako or nawala ba ako yan. Okay, so nakakasabay naman. So PhilHealth po yung yung pondo natin galing po yan sa PhilHealth. So there are 3 trusts of your UHC or the kalusugan pangkalahatan. Number 1, we have your financial risk protection. So lahat ng Filipino eligible and qualified po silang maging member ng PhilHealth. Yun yung tandaan niyo yan. Tandaan niyo po yan. So through the expansion and enrollment and benefit delivery of the National Health Insurance Program or the NHIP or yung tatawag natin na PhilHealth. So financial risk protection by PhilHealth. Then isa pa sa kagandahan ng ating Universal Healthcare Program o yung ating kalusugan pangkalahatan is nagkaroon po tayo ng improvement sa accessibility ng mga health facilities natin. Okay? So accessibility of health facilities, and it also help us to attain the MDGs or the SDGs. So huwag niyong kakalimutan yan. So itong ating UHC, ginawa din po ito para ma-meet natin yung mga Millennium Development Goals natin at saka Sustainable Development Goals, especially yung SDG number 3, yung ating health-related SDG. Huwag niyong kakalimutan yan kasi lumalabas yun sa board exam. So we have your universal healthcare at naka-focus po ito sa maternal child health program. We have your MDG4 and MDG5. So pag tinanong ka sa board exam kung ano yung focus ng ating government in terms of your health-related issues sa ating MDG, ang sagot nyo, MDG4 and MDG5. So yun yung ating tatandaan dyan. So ang hindi focus ng ating Department of Health or tayo na nasa health-related profession, ang hindi po focus natin is education. Huwag nyo kakalimutan kasi lumalabas po yan sa board exam. Pag lumabas yan sa board exam, lahat po focus natin maliban sa ating education goal. Ano bang education goal? SDG number 4 yata yun, kung nagkakamali. Yan. Achieve universal primary education or quality education. So SDG number 4 or education is not health-related, MDG or SDG. So ang pinaka-focus natin ay MDG 4 at saka MDG 5. Kung sa SDG naman, naka-focus tayo sa SDG 3. Yan, okay? So ang hindi natin focus, ulitin natin, anong hindi natin focus? Education. Yan. Hindi natin focus ang education. So I think lumabas po yan sa board exam. Parang lumabas po yan sa board exam. So education is not focused in your SDG and MDG. Pagdating sa ating profession, yan. Pero syempre, pag sa professional teachers, yan naman ang focus nila. Pag sa mga nurses, mga midwives, so except SDG number 4. Kasi hindi natin focus yung ating education, quality education. Okay? So yun yung ating universal healthcare. RA 11223. 3 major trusts: financial risk protection by PhilHealth, improve accessibility of your healthcare facilities, and attainment of your related MDG or SDG. So yun po yung tatlo nating trust of your UHC or the kalusugan pangkalahatan. Okay? So pag tinanong ulit sa board exam, who are the key players in the implementation of kalusugan pangkalahatan or the UHC program? Ang sagot natin, tatlo. DOH, LGU, and the PhilHealth. Sila po yung key players natin for the implementation. So huwag niyong kakalimutan po yan. So anong ginawa sa ating financial risk protection? Ulitin ko, sabi ko kanina, di ba? In financial risk protection, pinupunduhan po yan ng PhilHealth. Yan. Pinupunduhan po yan ng PhilHealth. Making any Filipino eligible to enroll. Yan. So kapag naka-premium ka sa contribution mo, I think nagmahal ngayon. Nasa 400 na yata ngayon ang ating monthly contribution. Yan. Monthly contribution ngayon 2022, I think is 400. Tama ba ako? Sino sa inyo dito nakapagbayad ng PhilHealth? Sino po sa inyo dito nakapagbayad ng PhilHealth ngayong buwan? 400 ngayong buwan, ano? Tama ba? 400 ngayon. Kasi iba-iba, may 300, may 400, yan. Pag premium contribution. Yan.
Kasi dati, tinatanong yan kung magkano yung yung annual premium contribution. Kung lumabas man po ulit yun sa board exam, 2,400 yung sagot dati doon. Kaso nga lang, nagtaas po ng percentage ngayon, okay? So, yun na sa board exam is 2,400, yan, 2,400 yung annual contribution, yan. 400, tama. Nagmahal na po, tama, 400. 3 key players, ulitin ko lang. 3 key players, DOH, LGU, at saka PhilHealth. Yan, okay? So ano pa yung ano daw yung financial risk protection? Keyword, pag financial risk protection na pinag-uusapan, that is all about your PhilHealth. Yan. So kaya hindi po nila pwedeng i-abolish na lang basta-basta ang PhilHealth kasi ito yung pumupundo sa UHC. Yan, 'di ba? Sabi nila i-abolish na lang yung PhilHealth. Puro corrupt naman ng mga officials diyan. Hindi kayang i-abolish yan kasi nga ang pondo ng UHC or kalusugang pangkalahatan ay nagagaling sa PhilHealth. So yun po yun. Next we have your trust of your UHC or the kalusugang pangkalahatan. Improve access to quality hospitals and healthcare facilities. So ano ginawa nila to improve the access of quality hospitals and healthcare facilities? In-upgrade po nila yung mga government-owned hospitals. Kung mapapansin ninyo, yung mga government-owned hospitals natin, pa-extend yan. Dagdag ng building minsan. Minsan, nagtatayo sila ng panibagong mga buildings. Nagtatayo po sila ng mga TB center, etc. In-improve po nila. Yan. Next, rehabilitation and construction of critical health facilities. Pag luma na yung ating mga hospitals, nire-renovate po nila yan. Or ginigiba tapos nagko-construct ng bago. Pinupundahan po yan ng RA 11223. Huwag niyong kakalimutan yan. Okay? So RA 11223. Nagtatayo sila mga panibagong facilities. Okay, next. Nagbibigay po sila ng mga treatment packs for hypertension at saka diabetes, which is commonly distributed by the rural health unit. I think kadalasan na binibigay po nila dyan sa RHU na gamot para sa diabetes ay metformin. Yan. Metformin, tapos amlodipine naman at saka yung sa hypertension. Hindi ko alam kung anong ibinibigay sa inyong RHU. Ano bang binibigay sa RHU ninyo? Anong binibigay na gamot sa RHU ninyo? For hypertension at saka ano? Meron ba? Libre yan eh. Libre dapat yan. Hindi dapat yan sinisingil ng RHU. Kapag nagpa-losartan yan. Pag ikaw nagpa-check up dyan at ikaw ay may high blood, yan. Yung MHO, mag-i-issue yan ng gamot sa iyo with prescription na rin para pag naubusan ka, bibili ka na lang. Losartan, yan. Metformin, amlodipine yan. Amlodipine, losartan yan. So, galing po yan sa ating kalusugan pangkalahatan. Okay? Tapos ano pa, yung mga primary health services natin, like yung mga dengue NS1, dapat kapag ikaw ay nagpapa-dengue NS1 sa RHU, dapat libre po yan. Hindi dapat kayo sinisingil. Yan. Pag sinisingil kayo ay iba na po yun. Kasi ang dengue NS1 ay libre po dapat na ino-offer ng RHU. Tama ba? Libre po ba yung mga ano nyo dyan? Mga dengue NS1, especially ngayon, panahon ng dengue. Okay. Kasi pasok po kasi yan sa ating sa ating kalusugan pangkalahatan, sa ating accessible healthcare facility services. Free po lahat. I think ang hindi lang libre dyan kapag magpapabunot ka ng ngipin yan, babayaran mo yung anesthesia ang gagamitin yan. Sa dental lamang mo yung may babayaran ka, yung anesthesia lang. Nasa 200 yata or depende. Yan. Sa dental lang ang hindi libre. Pag medical yan, libre po yan. Next. So sabi natin that your UHC or kalusugan pangkalahatan can also help our government to achieve the health-related MDG or SDG. So sabi ko nga, isa sa pinaka-focus ng ating DOH na MDG is to reduce the maternal and child mortality. At kapag itong pinag-usapan natin, ang pasok dito na MDG ay yung MDG number 4 and MDG number 5. Huwag niyong kakalimutan yan. Yan po yung pinaka-focus natin na MDG. MDG 4 and MDG 5.
Yan. So MDG 4 and MDG 5, attainment of health-related MDG to reduce maternal and child mortality. Especially nung pandemic, ang dami nagkandamatay na nanay. Yan. Marami namatay na nanay nung pandemic, mga nanganganak. Yan. Kasi yung iba hindi umaabot sa ospital, nanganganak sa bahay, sa daan. So mga septic ang kanilang mga delivery, kakaroon ng infection. Ano pa? Another focus of our health agency is to attain your MDG number 6. What is MDG number 6? MDG number 6 is to combat your communicable diseases. At ano po yung mga communicable diseases na kino-combat natin or kailangan malabanan natin kasi tumataas pa rin ang kaso nila. Number 1, we have your tuberculosis. So, expect nyo na sa board exam, hindi mawawala ang TB. Okay? So, hindi mawawala ang TB. Ano pa? We have your malaria and your HIV or AIDS. Kasi po, ito po yung ating global target na kailangan ma-eradicate or malabanan. Okay? So, tatlong sakit na isa sa pinakasikat sa board exam. TB, malaria, HIV. Yan, HIV or AIDS. Especially itong HIV na ito. Yan, rampant po yan sa board exam. Walang board exam na hindi nagtanong kahit isang tanong about HIV. Meron at meron po siyang ilalabas about HIV. Okay? So again, pag hindi mo nakita si TB, hindi mo nakita si HIV, sagot mo doon sa board exam, malaria. Kasi lumabas na po yan sa board exam. Ano daw yung target ng ano daw yung target na sakit sa Sustainable Development Goal. Yan. So, malaria ang sagot doon. Kasi ang mga ibang choices yata doon, typhoid. Ano pa yun? Typhoid. I think may typhoid doon sa choices dati. Tapos meron pang diphtheria. Yan. So, malaria ang sagot dati doon nung lumabas yung tanong na yun sa board exam. Okay? So, again, related MDGs na kailangan ma-achieve ng ating UHC, MDG number 4, number 5, and number 6. Ano ang hindi natin focus? Not focus is MDG number 4. MDG number 4. MDG i-uprise kasi mnemonics natin. I-uprise ito. Yan. So, ang hindi natin focus dyan is MDG number 2. Sa SDG naman, SDG number 4 po siya. Yan, mamaya pag-usapan natin yan. O, nagets po ba yung ating MDGs? Lumalabas po yan sa board exam. MDG 4 and 5, yan po yung pinaka-target or focus natin na ma-achieve na MDG. Tapos, pagdating naman sa sakit, tatlo po yung pinaka-focus natin na sakit na dapat ma-eradicate. TB, malaria, at saka HIV. Yan. So, siguro yung mga nag-take ng board exam, may naalala, ay oo nga, kaya pala lumabas ang TB last board exam. Ay oo nga, kaya pala may mga HIV na tanong last board exam. Kasi nga, yan po yung ating focus. Yan. Di po pwedeng hindi sila magtanong about sa ating mga universal goals. Yan. Ayan, okay. Next, let's talk about now your MDGs and your SDGs. Unahin natin itong MDG. Itong MDG po, tapos na po ito. Nag-end po itong goals natin ng 2020. 2020. Ay mali, 2015, sorry. Kasi ginawa po ito year 2000 to year 2015. 15 years kasi ang roadmap nito. So 15 years roadmap, then noong 2015 binago ulit yan ng SDG. Yan. So if we say Millennium Development Goal, these goals are signed by United Nation countries by year 2000. September 2000 po ito nung pinirmahan po ng mga United Nation countries. Tapos, ang target year po nito, 2015, mag-ingat sa board exam. Tingnan mabuti kung ang tinatanong ay MDG or SDG. Pag MDG, target year 2015. Pag SDG, 2030. Yan. 2030 po yung ating target kapag SDG. Pag MDG, 2015. So meron tayong 8 goals. Ano bang 8 goals natin dito? Number 1, eradicate extreme poverty and hunger. Next, achieve universal primary education. Next, promote gender equality and empower women. Next, reduce child mortality.
Number 5, improve maternal health. Ito yung ating focus sa sinabi natin kanina. Siyempre, kung lalagyan natin yan ng check, poverty and hunger, focus natin yan. Lumabas yan last board exam sa nurses. Kung di ako nagkakamali, nasa choices po yan. Focus natin yan. Child mortality, focus natin yan. Maternal health, focus. Combat HIV, malaria, and TB, focus. Environmental sustainability, focus. Partnership for development, focus. Gender equality, focus natin yan. Except what? Except universal primary education. Hindi po yan yung isa sa ating focus sa ating field. Yan. Pag health-related yung profession mo, okay, ang focus mo ay 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, except MDG number 2. Yan. So I'll give you 5 minutes para kabisaduhin itong ating 8 MDGs. Ako yung magsasabi ng goal, kayo magsasabi kung anong number ng MDG. Yan. 5 minutes lang. Okay, so titigang mabuti. 5 minutes. So kailangan kailangan aware kayo sa mga MDGs natin. So example, MDG number 1, ang keyword natin dyan or mnemonics natin, E-uprise. E-A-P-R-I-C-E-D. E-uprise. Tapos bilang ka na lang ng 1 to 8. E, eliminate extreme poverty and hunger. Kung hindi man eliminate, eradicate. Okay? Eradicate extreme poverty and hunger. Yan. So, lumabas yan last board exam. Nasa choices po yan. So, ang tinanong sa board exam is hindi kasali. So, dapat hindi mo sinagot yan kasi mali ka pag yan ang sinagot mo last board exam. Eradicate extreme poverty and hunger. Number 2, achieve global primary education. Kaya nga, inadapt natin yung K-12 dati kasi kailangan natin makasabay sa ating global goals. Next, number 3, promote gender equality and empower women. Yan. Kaya binuo yung GAD, Gender and Development. Yan, GAD, G-A-D, Gender and Development, for the promotion of gender equality and empowering women. Next, number 4, reduce child mortality. Kasi maraming mga bata ang namamatay. Yan. So always remember, mataas ang child mortality under 5 years old. Huwag niyong kakalimutan under 5 children po lagi ang focus natin. Kasi karamihan ng mga namamatay ay less than 5 years old. Sir, ano bang number 1 na kamatay ng mga bata? Number 1 na leading cause of death nila, pneumonia. Number 1 po yan. Number 2, diarrhea. So these are the top 2 killer. Okay? Top 2 killer in the country for the under 5 years old. Yan. Under 5 years old children. Kaya nga pag ang mga pamangkin ninyo, mga anak ninyo, nagtatae, nagsusuka, kailangan i-monitor mo yan. Iwasan mong ma-dehydrate yan kasi isa sa leading cause of death nila ay dehydration. Yan. Pwedeng nag-diarrhea sila, na-dehydrate. Siyempre, hindi naman nakakamatay ang diarrhea without dehydration. Kung nagtatae ka, okay lang. Pero pag nade-dehydrate ka sa pagtatae, yun, nakakamatay po yun. Okay? Also with pneumonia. Okay? Pneumonia is the top 1 leading cause of death among 1 to 4 years old in the Philippines. Huwag niyong kakalimutan yan. So ang goal natin dito sa ating MDG, ma-reduce man lang natin yan by 2/3 in 2015. Yan, in 2015. Next, number 5, improve maternal health. Yan, to reduce maternal mortality by 3/4. Yan, 3/4 in 2015. So at least man lang 75% mabawasan natin ang mga nanay na namamatay sa panganganak. Kasi always remember, in the Philippines, by year 2016, 11 mothers or more than 10 mothers die each day due to childbirth and delivery. 11 nanay or higit sa 10 nanay ang namamatay kada araw sa panganganak sa Pilipinas. That is according to UNICEF by 2015. Yan. UNFPA in 2016 report yan. So 11 ang mga namamatay na nanay kada araw sa panganganak. At ano po yung leading cause of death lagi nila? Hemorrhage. Hemorrhage is the leading cause of death of mothers in the Philippines. Kung sa mga bata, pneumonia and diarrhea,
Sa mga nanay naman na nanganganak, leading cause of death nila is hemorrhage. Huwag niyong kakalimutan yan. Kaya sa inyong mga board exam, hindi mawawala sa inyong obstetric exam ang hemorrhage. Yan. Mga hemorrhage question kasi nga, isa sa mga leading cause of death nila yung pagdurugo. Okay? Next, number 6. Combat malaria, HIV/AIDS, and other diseases. Malaria. Isa sa mga neglected tropical disease ang malaria. Ano pa? HIV/AIDS. Ang HIV/AIDS ito po ay nilabel na po ng several countries as a global epidemic. Huwag niyo kakalimutan 'yan. HIV/AIDS is not a pandemic, it is a global epidemic. Pero similar na rin po siya sa pandemic. Kasi almost all over the continents meron na po tayong kaso ng HIV/AIDS. Yan. At sa ating region, Philippines po ang nangunguna sa fastest growing cases of HIV. Yan. Next, and other diseases. Number 7, ensure environmental sustainability. Why? Kasi kailangan natin makombat yung ating climate change. Global warming is a global issue and it should be resolved before 2030. Kailangan po ma-resolve po yan before 2030. So pag tinanong ka sa board exam, kailan daw yung pinaka-target year na kailangan ay mapababa yung global temperature at least man lang less than 2 degrees Celsius? Ang sagot natin, 2030. Temperature, irreversible na po yung impact ng global warming. Okay? So huwag kakalimutan yan. So pag may mga climate change actions na ginagawa, that is under your MDG number 7, to ensure environmental sustainability. More on dapat tayo sa renewable energy. Okay? And number 8, to develop a universal or global partnership for development. So these are the 8 MDGs set by the United Nations countries in September 2000, target year 2015. Okay, so I'll give you 5 minutes para i-familiarize ang ating 8 MDGs. Then, ako yung magsasabi ng goal, kayo magsasabi kung anong MDG number po ito. Malinaw po? Ayan. Okay, so I'll give you 5 minutes para ma-familiarize ninyo ang mga MDGs natin. Para kahit pa paano is may knowledge tayo dyan. So far, nakakasabay po ba? After ng MDG, SDG po ang pag-uusapan natin. Litingin ko mga under 5 years old, 1 to 4 years old, kadalasan namamatay yan. Number 1, pneumonia. Number 2, diarrhea. Mga nanay naman, namamatay po yan sa hemorrhage. So how can you define hemorrhage? If the blood loss is more than 500 ml. Yan. Huwag niyo kakalimutan yan. If a normal delivery mother who delivered normally, if the blood loss is more than 500 ml, that is hemorrhage. If the mother delivered via cesarean section and the blood loss is more than 1,000, that is hemorrhage. Yan. Pag CS more than 1,000, sa normal more than 500, that is hemorrhage. And that is the leading cause of death among mothers in the Philippines. Yan. Not only in the Philippines, I think worldwide po yan. Especially Africa. Isa din sa mga may pinakamataas na maternal mortality rate. Yan. Africa. So 5 minutes. Yan. So 3 minutes na lang. I-familiarize nyo lang, okay? You don't need to memorize word by word. Dapat i-familiarize mo lang. I-uprise, pag alam mo na yung i-uprise,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alam mo na yung sasagot mo mamaya. Yan. Sa mga hindi pa po nakakatapos ng diagnostic test niya po, ihabol niyo na po tapusin bago mag-weekend. Para ma-assess niyo po yung inyong sarili. Kasi sa nurses, sa Sabado, sa midwife, sa Linggo. Okay na? Yan, okay. So, tingnan natin kung may sasagot. Sabihin nyo lang sa akin kung anong number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Are you still with me? Yan, nawala po ako kasi naambun siya. Okay, ready na. So sabi, achieve universal primary education. Achieve universal primary education. Ano po yun? Nag-static na. Dumating na pala yung bagyo ngayon dito. Wala pa rin. I think wala pa rin akong signal. Wait lang po. Mamalis pa wave ng hand mo. Ayun, okay na. Ayan, nawawala po tayo. Lumalakas po yung hangin. May hangin na po kasi. Nawawala po ako. Ayan, so pa-acknowledge ko, nakabalik po tayo ng maayos. Pa-acknowledge po. Okay na. Ayan. Okay.
Nag-landfall na daw kasi yung bagyo. Ganyan. Yan. Ayan, so sabihin nyo sa akin kung anong MDG po yung aking hinihingi. To achieve universal primary education. Mabilisan. Achieve universal primary education. Wala pa rin. Wala akong makitang sagot. Hello, narinig ba ako? Wala. Achieve universal primary education, wala kasi makitang sagot. Ayan, nawawala-wala po tayo dahil sa lumapag na bagyo. Ayan. So, ipapa-quiz ko na lang yan para pa-audio check na lang ako para itutuloy ko na lang yung lecture. Mamaya na lang ako magtatanong-tanong sa inyong oras. Pa-acknowledge po kung okay na yung aking boses. Mamaya na lang ako magtatanong. Okay naman na? Okay na. Sige. So proceed na po tayo sa ating SDG. So minsan na lang ako magtatanong mamaya. Kasi hindi nakikisama ang ating panahon. So important notes. Meron kayo yan sa inyong handouts. Important notes in your MDG. So ito yung mga dapat nating tandaan pagdating sa inyong board exam. MDG important notes number 1, Millennium Development Goals, MDG number 4 and number 5 is the priority of the DOH. So wag kakalimutan, priority of the DOH is the reduction of child mortality and improvement of maternal health, the 4 and 5 MDG. So to reduce child mortality and improve maternal health are the two goals which are very specific to maternal child health. So syempre, pag tinanong ka sa board exam, what are the two goals which are very specific to maternal and child health? Ang sagot mo, letter A, reduce child mortality and improve maternal health. Letter A kasi yan dati. Hindi ko na alam kung babaguhin nila. Yan. Yan yung nasa choices. Yan. Ito yung tanong niya. What are the two goals which are very specific to maternal child health? Yan yung tanong niya. Okay? Next, the reduction of maternal mortality of 75% by anong taon daw? Ang sagot sa board exam, 2015. Yan. So yung reduction ng maternal mortality na 75% ay sa anong taon daw yung target? Okay? So sagot mo sa board exam, 2015. Yan. Kasi MDG pa naman yan. Pag SDG sana yan, 2030. Pero pag MDG, 2015. And pag tinanong ka naman, ano yung national priority natin na MDG? National ibig sabihin yan, gobyerno. The national priority is to eradicate extreme poverty. Huwag kakalimutan, to eradicate extreme poverty. It is our national priority. DOH priority, 4 and 5. National priority, eradicate extreme poverty. Not health-related and not focus or priority, education. Okay? So yun po yung mga important notes na kailangan baon-baon natin hanggang sa araw ng board exam. Okay? So we have your priority of the DOH, 4 and 5. Specific MDG to MCH, reduce child mortality and improve maternal health. Kailan daw yung reduction ng 75%? 2015. National priority, MDG 1, to eradicate your extreme poverty and hunger. Yan. And yung hindi natin focus, hindi natin priority as health professionals, education. Yan. Naintindihan po?
So yun po yung mga importante talaga na kailangan na baunin ninyo hanggang sa board exam. Kasi yan yung mga tinanong na at may chance na tanungin ulit. Okay na ba? Super hina ng wifi ko. Malakas na po ulan dito. Marami siguro dito mga taga ano din ano, norte. Yan. Nga pala yung Telegram, ano si Ma'am G po yung inatasan kong gumawa ng Telegram kasi siya yung moderator ng GC ninyo. Sir, anong oras po ang lunch? 12:00 po. Or pwede rin tayong mag-early lunch tapos ano para may 30 minutes nap period kayo, makatulog kayo ng 30 minutes. 11:30 mag-lunch na kayo. Sige. Okay. O kasi pagsabog ang utak kapag masyadong overload, ano yan. Hindi rin kinakaya kahit maganda pa yung discussion. Hindi rin ma-absorb. Okay? So yun po yung ating MDGs. Sige, mag-aalat na lang din ako ng 30 minutes nap period ninyo. Siesta. Kumbaga, 1 hour lunch, 30 minutes idlip. Yan. 30 minutes idlip pa, hindi tulog. Idlip na ng 30 minutes. Para pag nag-lecture ulit tayo ay fresh ulit yung utak. So ito po yung mga important notes. Ayan. Okay na? Important notes. MDG number 4 and 5, the priority of the DOH. Tapos, reduce child mortality and improve maternal health. That is your specific goals to MCH or the maternal child health. The target year for the reduction of maternal mortality is by 2015. National priority is MDG 1, eradicate extreme poverty. Kaya nga kung ano-ano na lamang yung mga programa ng gobyerno para malabanan yung kahirapan, di ba? May mga 4Ps, 5Ps, 6Ps. May mga ganyan silang program ngayon. 6Ps program, 5Ps program, 4Ps program. Yung 4Ps program sa DSWD yan. Next, not health-related, education. Yan, lumabas na po yan. Education is not health-related. Next, SDG. Itong SDG, ito yung bagong-bago. We have our Sustainable Development Goals. So, binago na po yung 8. Ito na yung bago ngayon. So, yung 8 kanina pinag-usapan natin, natapos na po yan ng 2015. Pero nilalabas pa rin sa board exam. So, dito naman sa ating Sustainable Development Goals, ang mnemonics natin is no good, kadire. Sa 1 to 10. No good, kadire. Anong ibig sabihin ng no good, kadire? And no poverty. Yan po yung ating SDG number 1, no poverty. SDG number 2, zero hunger. Yan. Zero hunger, walang magugutom. Next, number 3, good health and well-being. Good health and well-being, 2 beses na po yan lumabas sa board exam, good health and well-being. Number 4, education. Number 5, gender equality. Number 6, clean water and sanitation. Clean water and sanitation. Number 7, affordable and clean energy. Number 8, decent work and economic growth. Number 9, industry, innovation, and infrastructure. So keyword mo dyan sa number 9, sa American alphabet, pang number 9 ang letter I. So lahat ng letter I, SDG number 9 po siya. Kaya nga yung build project or program ng ating government, dyan po siya nakafocus sa ating industry, innovation, tsaka infrastructure yan. So yan po yung ina-attain ng ating build program. And number 10, reduce inequalities. To reduce inequalities. So yan yung ating 1 to 10 SDG. So 17 po yan lahat. So ang target year po ng mga ito ay 2030. From 2015 to 2030. So 15 years roadmap pa rin yan. So again, ulitin ko, no good, kadire.
Yeah. No good kadire. N, no poverty. O, zero hunger. Good health and well-being. Education and equality. Then kadire. C, clean water and sanitation. A, affordable and clean energy. D, decent work and economic growth. I, industry, innovation, and infrastructure. And A, kadire, E for reduce inequalities. Yan. So, yun yung ating keyword. So, kailangan na may keywords kasi tayo dyan kasi pag di mo lagyan ng mnemonics or keywords, mahirapan tayo i-memorize lahat yan. 17 po yan. So, no good kadire. No good kadire. No poverty, zero hunger. Good health and well-being. Education, equality. Tapos kadiri ka na lang. C, clean water and sanitation, affordable and clean energy, decent work and economic growth, innovation, infrastructure, industry, ano pa, and reduce inequalities. So yun po yun. So no good kadire, 1 to 10 SDG. 1 to 10 SDG. So meron pa tayong 7 kasi 17 lahat yan eh. So no good kadire. Yan. Yung 7 naman, yung 7 SDGs natin, we have your CCCLLPP. CCCLLPP, 11 to 17 is CCCLLPP. Ano CCCLLPP? Cities and communities. Kapag 11, sustainable cities and communities. Kapag 12 naman, responsible consumption and production. Responsible consumption and production. 13, climate change action. 14, life below water. Siyempre mauna yung water tapos land. 15, life on land. 16, peace, justice, and strong institution. And number 17, partnership of the goals. Okay, so laging nahuhuli yung partnership of the goals. So ito po yung mga 17 SDGs natin. No good kadire, CCCLLPP. So ganoon lang kadali. No good kadire, CCCLLPP. Yan, hindi pwedeng LLPP. Yan, hindi pwede yun. LLPP, tama. Hindi Pepe. LLPP. Okay, ulitin natin. No good kadire, CCCLLPP. And no poverty. No poverty. Zero hunger. Good health and well-being. No good na yun, no good. Education. Equality. Next, C, clean water and sanitation. A, affordable and clean energy. D, decent work and economic growth. I, industry, innovation, infrastructure. And ano yung isa? Reduce inequalities. Then CCCLLPP, cities and communities. Then responsible consumption and production. Then climate change action. Number 13 po yun. Climate change action, number 13. Next, number 14, life below water. 15, life on land. 16, peace, justice, and strong institution. And 17, partnership of the for the goals. So yun pong 17 SDGs natin. So mamaya magtatanong ako dyan. Yan, okay? So, pwede na tayo mag-lunch break para makapag-nap pa kayo ng 30 minutes. Ayan. Are you still with me? Bakit parang Telegram ng usapan niyo? Yes po. Sir Jan, ano po yun? Sir Jan. Jan Archon. Ang oras ng resume natin, 1:15.
30 minutes kayong, depende kung anong gagawin nyo. 30 minutes kayong kumain, 1 hour kayong matulog, pwede din. 1 hour kayong kumain, 30 minutes kayong maidlip, okay din. So, nag-alat po ako ng 30 minutes para sa inyong siesta, para makaidlip po kayo. Hindi ko po dinidelete yung recordings hanggang matapos po yung review session natin. 1:15 po. Balik po tayo ng 1:15 dito para 1:15 mag-start na po tayo. Same link po ba? Hindi kasi i-end session ko ngayon para makaidlip kayo. Bagong link mamaya ang i-send ko. Hindi katulad dati kasi kaya everyday na bagong link ang sinesend ko kasi dati pag same kasi yung ID tsaka passcode na may mga nakakapasok po kasi na hindi part ng ating review. Kasi kahit sabihin ko kasi na bawal i-share ang link, bawal, may mga pasaway pa rin kasi nagse-share ng link kaya kaya ginagawa ko. Everyday bago yung link. Okay, so mamaya 1:15 magse-send ako bago mag 1:15 ng bagong link. Okay, so para maka-idlip pa kayo. So see you mamaya 1:15. So pag-usapan natin FHSIS, herbal medicine, etc. Kain na muna. So wala pang naluluto. Luto muna. Balik po tayo dito mga 1:15.